talaga siyang pagmamahal sa amin. Sana wala na lang kami kinagis ng ama. Sana siya na lang ang nawala at hindi si inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga ama ng tahanan na tila likas ang sama at karupuan. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang anak na ganito ang amang kinagisnan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nicole sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka mong Alma? Kinuha sa'yo ni Itay lahat ng abuloy para kay inay? Oo, ate. Kasi wala na naman daw pagkakagastusan pa. Dahil may nag-donate na ng kabaong kay inay. At may libreng-libing na rin. Ang sama niya talaga, Ate Nicole. Kaya pala gusto niya matagal na paglamayan si inay para makakuha siya ng maraming abuloy. Tiyak naman, sa babae lang niya gagastusin yung lahat ng pera. Hindi man lamang niya tayo inisip. Pusine nga. Hindi man lang niya naipagamot. Tayo pa kaya ang iisipin niya? Ate, ayaw na namin ni Carla dito. Oo nga, ate. Umalis na tayo rito. Hindi. Hindi tayo maaaring umalis dito, Alma. Carla, bahay ito ni inay. At may karapatan tayo rito. At saka isa pa, wala tayong pupuntahan. Anong gagawin na po? Uuwi niyo dito yung kabit niyo? Bakit kayo nagulat na dalawa? Pero itay, kalilibing lang ho kanina ni inay. Yun na nga. Patay na nanay nyo. Kaya dapat lang na kumuha na ako ng kapalit niya. Mahirap mag-isa ba? Para naman po, hindi kayo nasaktan sa pagkamatay ng nanay namin. Oo nga po. Kalilibing lang kanina. May kapalit na agad siya. Tayo naman. Hoy, kayo ha. Pasalamat kayo, sinabi ko pa sa inyo. Wala naman kayong karapatang pigilan ako. Anak ko lang kayo. Kahit na respeto man lang sana sa alaala ni inay, wag po muna ngayon. Oo nga po. Naging mabuti naman po siyang asawa sa inyo, di ba? Ang dami niyong arte. Papayag ba kayong iuwi ko rito si Minda? O kayong pakikialaman ko? Itay! Sumagot kayo! Sinabi yun ni Pedring. Opo, Jong Ramon. Napakawalang iya niya talaga. Puro hirap na nga ginabot ng pinsan ko sa kanya. Ngayon, pati kayo gusto pang pakialaman? Kaya nga po kinausap ko yung mga kapatid ko. Na agad ho nilang sabihin sa akin sakaling may gawin sa kanila si Itay. Ang sama talaga ng inyong ama. Eh, kung mayaman lang ako, kinuha ko na lang kayo sa kanya. Eh, kaso nga isang kahig isang tuka lang din kami. Naunawaan naman po namin kayo, Chong eh. Mabuti pa, Nicole. Payagan nyo na ang mahilig nyong ama. Kesa naman sa gawin niya ang banta niya sa inyong magkakapatid. Nasasaktan po kami para kay inay. Wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay ninyo. At kahit siya, hindi na rin magagawang pigilan ng walang niyang ama ninyo. Alma? Alma, halika nga! Alma! Jaminda, bakit po? Ikaw walang yun. Huh? Bakit niyo po ako sinampal? Bakit hindi mo isinama sa mga nilaban mo? Ang mga brat panty ko, ha? Kasi yung naisip ko, personal na po yun eh. Dapat
kayo nung naglalaban no? Ang sabihin mo, talagang tamad ka! Tamad ka! Tama na! Sumasagot ka na ngayon? Hoy! Ikaw na babae ka! Wala kang karapatan saktan ng kapatid ko! Sampit ka lamang dito! Aba, at pati ikaw gusto mo ko labanan? Pwes, halika ka rito para makita mo hinahanap mo! Iwan mo ako! Iwan mo ate ko! Hindi na ka! Marita ko! Ano ba? Hindi yan ang gagawin namin sa'yo! Ang pananakit mo sa kapatid ko! Ito ang kalmog! Walang iya kayo magkapatid! Pagdating po ni Itay, binugbog po niya kami ng gusto, Chong. Pati nga po ako sinaktan din. Sabi kasi po ng babae, wala rin daw po akong galang sa kanya. At tamad daw po ako. Samantalang wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Paano nga niya kami alila? Nalaso na talaga ng babaeng iyon ang utak ni Pedring. Kung bugbugin niya kami, parang gusto niya na kaming patayin. Wala na ho talaga siyang pagmamahal sa amin, Chong. Sana lang, wala na kaming kinagis ng ama. Sana, siya na lang ang nawala. At hindi ang inay namin. Ano ngayon ang balak ninyo? Layas na pala kayo sa inyo. Naghahanap po kami ng maupahan. Kahit na isang maliit na kwarto lang, Chong. Para po sa ganun, may matuluyan kami. Teka. Ay, yung kapitbahay namin may murang paupahan. Di ba, ako lang magbibigay ng antisipo doon, ha? Para may mapanggastos naman kayo sa inyong pagsisimula, ha? Salamat po, Chong. Dadalang ko tuloy kayo ng ilang gamit sa bahay. Maraming salamat po, Chong. Wala yun. Buti na lang ho. Ariyak kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung maluwag nga lang kami sa buhay, higit pa riyan ang itutulong ko sa inyo. Ate Alma, anong iniisip mo? Bakit ka malungkot? Nakawa lang kasi ko kay Ate Nicole. Kahit na hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan siya sa mga gastusin natin. Parang naging nanay at tatay na natin siya, no? Kaya nga nag-iisip nga ako na magtrabaho na rin. Total, tapos ko na rin yung high school. Ate, ano kaya kung magtinda tayo ng kwek-kwek at sa malamig? Pwede kitang matulungan dun sa hapon. Umaga lang naman yung klase ko eh. Oo nga no. Samahan din natin ng fishball. Sa pamamagitan nun, kahit papano, makakatulong tayo kay Ate Nicole. May pera ako sa alkansya, ate. Oh? Pwede natin gamitin yun. Sige, ako din merong ipon. Pagsamahin natin, para hindi mamroblema pa si ate sa puhunan natin. Malakas ang kita ng mga kapatid mo, Nicole. Maraming bumibili sa mga tinda nila. Nakakatuwa nga sila eh. Madiskarte. Pinagsama nila yung ipon nila at ginamit na puhunan. Ngayon, nabawi na nila yung puhunan nila. Nakakatulong pa sila sa akin. Pare-pareho kayong masisipag. Alam mo, Alex, pakiramdam ko, mas malaki pa yung kita nila sa sahod ko. Mahirap nga lang dahil mga bata pa kayo pero nagtatrabaho na kayo. Ay, wala magagawa eh. Malas kami sa tatay namin. Nicole, kung pakakasal ka sa akin, hindi na kayo mahihirapan. Ako na bubuhay sa inyo at pag-aaralin ko sina Alma at Carla.
Masarap pakinggan yung sinasabi mo, Alex. Pero alam ko rin na posible ding hindi matupad yun. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Nicole. Ang Diyos lang ang nakakaalam doon, Alex. Kaya ayokong umasa sa mga pangako mo. Ang gusto ko, malutas yung problema namin sa sarili naming pagsisikap. At saka hindi naman pag-aasawa ang solusyon sa problema namin eh. Marami ng teenager ang gumawa ng ganun. Nag-asawa na maaga para makatakas sa problema. Ano nangyari? O, di nagsisi lang sila sa huli. At ayokong mangyari sa akin yun, Alex. Inaabot na tayo ng malakas na ulan, Minda. Ito naman kasi, ayaw mo pang umalis dun sa sugalang kanina. Uwe, huwag ka nang mainis, mahal. Buti nga hindi kagad tayo umuwi eh. Nakahanap tayo ng bibili ng bahay at lupa ninyo. Magkakapera na tayo, oh. Kung sa bagay. Hihinto rin ang ulan na yan. At saka, narito naman tayo sa ilalim ng puno eh. Kaya ayos lang. Ay, Jong! Oh. Kayo pala. Nag-aalmusal po kami. Halika kayo, sabay na kayo sa Ay, amin. hindi, huwag na, salamat. May babalita lang ako sa inyo. Kaya ako nagpunta rito ng maaga. Ano po yun, Chong? Huwag kayong mabibigla. Bakit ho? Ang tatay nyo at ang kanyang babae, patay na. Ano po? Patay na po si Itay? Ano po nangyari? Ayon sa nagsabi sa akin, tinamaan sila ng kidlat kagabi habang pauwi sila sa inyo. Oh, Diyos ko! Nicole, nakikiramay ako. Maraming salamat, Alex. Noon, akala ko hindi ako masasaktan pag namatay si Itay eh. Masakit din pala. Dahil kahit naging masama siya, magulang pa rin namin siya. Noon nga, hiniling ko rin sa Diyos na magbago siya. Hindi nga lang natupad. Nicole, bawat tao yung binigyan ng kalayaan na piliin ng landas na tatahakin. Ang malungkot, maling landas ang pinili ng tatay niyo. Kaya marahil itong sinapit niya. Hindi naman ako nagdarandam sa Diyos dahil siya naman ang tunay na nakakaalam noon ng makabubuti para sa lahat. Hanga ako sa pananaw mo sa buhay. Salamat, Alex. Ano pa palang plano mo sa ngayon? Babalik na kami sa bahay namin. Para sa ganon, hindi na kami mangupahan pa. At hawak kamay kaming babangon ng mga kapatid ko. At haharapin ang matatagang buhay. Alam ko, Alex, magagawa namin ito sa tulong ng Diyos. Nabiguman sa magulang, nariyan naman ang Diyos na hindi ka bibiguin. Patuloy lamang na magsikap at sa Kanya'y malalig. At ikaw ay pagpapalain sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod,
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero hindi po ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Opo, mahirap ang pagsasakada, pero kailangan ko pong magtiis. Dahil sa akin na po ngayon umaasa ang pamilya ko. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Panahon. sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Karamihan sa mga nagsasakada o yung mga umaani ng tubo ay nakararanas ng hindi makatarungang pagtrato. Dugo at pawis ang kanilang puhunan para lamang makatanggap ng barya-baryang sahod. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mike sa ating dunang sa kanyang panahon. Halos tulog na ang mga kasama natin. Ikaw, Mike, bakit hindi ka patulog? Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako. Medyo mainit lang po dito sa loob ng container. Hindi po sa nagre-reklamo ako, pero bakit kasi dito pa tayo pinapatulog ng amo natin? Ganito talaga dito, Mike. Sa isang container lang halos 200 mga sakadang nagsisiksikang matulog dito. Ang hirap po palang maging sakada. Pagkatapos ng buong araw ng paggapas ng tubo, sumakit po ang buong katawan ko. Kasi hindi ka pa sanay. Pero kapag tumagal-tagal na yan, masasanay din yung katawan mo. Alam mo, humanga nga ako sa'yo kanina. Talaga po, Itay? Oo, ang bilis mong kumilos.
Kaya marami kang nagapos kanina. Sa bagay, 14 ka pa lang. Nung ganyang edad ako, naku, maliksi din ako. Medyo nalulungkot lang po ako. Kasi kahit marami po akong nagapas, maliit na halaga lang din po ang katumbas nun. Marami po kasi tayong babayarang utang. 20,000 piso din ang utang natin kina Ma'am Emmy. Pero hindi bali, anak. Magsikap lang tayo sa pagtatrabaho. Mababayaran din natin yung mga utang natin. Tay, marami na po akong nagagapas. Mabuti naman kung gano'n. Mukhang pagod na po kayo. Saka konti pa lang nagagapas ninyo. Siguradong paparusahan kayo ni Ma'am Emmy. Hayaan mo na yun. Sanay na akong maparusahan. Kunin niyo na po tong ibang tubo na nagapas ko. Naku, huwag na, anak, huwag na. Tay, sige na po. Sa inyo na po yung mga yan. Salamat, ha. Nino! Mike! Bino! Manuel! Kiko! Lahat kayo dyan! Pinapatawag kayo ni Ma'am Emmy! Itigil niyo muna yan at dumiretso kayong lahat sa warehouse. Bilisan niyo! Tara na, anak. Sundin na natin ang amo natin. Hindi nang nagagapas ninyo. Ha? Nilo, Mike, hindi ko kayo binabayaran sa pagiging makupad ninyo. Pasensya na po, Ma'am Emmy. Kung ganyan ko konti lang ang nagagapas ninyo, paano kayo makakabayad sa mga utang niyo sa akin? 20,000 pesos din yon. Huwag po kayong mag-alala. Bibilisan po namin ang paggapas. Kung hindi mo na kaya, Nilo, sabihin mo lang para mapalitan na kita. Hindi ho. Kaya ko pa po, ma'am. Talaga, ha? Sa itsura mo yan, parang hindi mo na kaya. Tay, ayos lang po kayo. Namumutla po kayo. Sige na, sige na! Bumalik na kayo sa trabaho, dali! Opo, ma'am. Tayo na po, tay. Anak, nahihilo. Uy. Itay! Ano nga sa inyo? Itay! Gising, itay! Itay! Ay, nako. Mataas pa rin ang lagnat ng tatay mo. Siguro napagod na gusto si Nilo sa paggagapas, kaya nagkasakit. Mike, huwag kang mag-alala sa akin. Gagaling din ako agad. Bino! Kumusta na yung si Nilo? Ma'am Tina, eto po, mataas pa rin po ang lagnat ni Nilo eh. Nilo, tinawagan ko na yung asawa mo. Susunduin ka na niya bukas. Ha? Ano po? Pinapauwi ka na ni Ma'am Emmy. Dahil anihan ng tubo ngayon, hindi pwedeng magkulang sa tauhan. Kaya papalitan ka na niya. Pero... Walang pero-pero. Utos na mismo yun ang may-ari. Si Mike na lang ang matitira dito para magtrabaho. Mamanahin din niya lahat ng utang mo. Nilo. Huwag ka nang malungkot. Akong bahala sa anak mo, ha? May punto din si Ma'am Emmy. Kailangan niyo pong magpahinga na sa pagtatrabaho sa sakada. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Sige. Pumapayag na akong umuwi. Bino, salamat, ha? Uy. Protektahan mong anak ko, ha? Nilo, ang anak natin! Aba, Mike! Bakit ka umuwi? Anong nangyari? Pansamantalang pinasara yung asyenda hanggat hindi po natatapos yung kasong hinaharap nila. Bakit? Anong kaso? Mga abuso po sa mga manggagawa. Itay, Nay, pasensya na po pero wala po akong maibibigay na pera sa inyo. Naiintindihan namin, Mike. Ang importante sa amin ng tatay mo, nakauwi ka sa bahay ng ligtas. Oo nga, tara. Pumasok na tayo sa loob ng kubo natin. Ako na magdadala niyang bag mo.
Salamat po, Itay. Anak, masaya kami na makasama ka uli. Kamusta naman po kayo dito habang wala ako? Eto, ang tatay mo nung gumaling sa sakit niya ay nagtanim ng mga gulay sa paligid ng kubo natin. Kaya nga, kahit walang pera, ayun, nakakakain pa rin kami. Pero hindi namin hinayaan na palaging walang pera ang mga bulsa namin. Nagdalihensya kami. Ang totoo niyan, madalas gumawa ng nilupak ang nanay mo at itinitinda niya sa palengke. At malagi yung ubos, anak, ha? Wow! Buti naman po kung ganon. Ikaw naman, Mike. Anong plano mo ngayong sarado na ang asyenda? Titigil na po ako sa pagsasakada. Maghahanap po ako ng ibang trabaho, Nay. Siguro, luluwas po ako ng bayan sa mga susunod na araw para mag-apply. Sana po, may tumanggap sa akin kahit na magkikinse pa lang ako. Uy, tiwala naman ako na makakahanap ka agad ng trabaho. Pagsisikapan ko po yung Tay para sa pamilya. Ay, salamat. Gabayan ka nawa ng Panginoon sa mga plano mo sa buhay, anak. Hello? Anak! Mabuti naman po at natanggap niyo na yung pinadala kong cellphone at saka pera. Ay, oo. Tuwang-tuwa nga kami ng tatay mo kasi makakausap ka na namin kahit nasa malayo ka. Kamusta naman po kayo dyan? Ay, eto, ayos naman kami dito. Alam mo ba, palaging ubos yung mga nilupak na binibenta ko sa palengke. Tinutulungan ako ng tatay mo sa pagbebenta. Ay, ikaw, anak, nahirapan ka ba sa trabaho mo? Mahirap po ang pagiging houseboy. Pero kaya ko naman po. Palaging wala sa bahay yung mga amo ko kaya nakakapagpahinga rin po ako. Mababait ba naman ang iyong mga amo? Opo! Mababait po sila. Lalo na si Ma'am Ivy. Palagi nga po nilang sinusobra ng sahod ko kasi gusto nila ang trabaho ko. Kaya po ako nakabili at nakapagpadala ng cellphone sa inyo. Salamat sa Diyos kung ganun. Ibang-iba po yung trabaho ko ngayon kaysa sa dati, Nay. Napakaganda ng trato sa akin ng mga amo ko. Kaya hindi ko po sisirain ang tiwala nila sa akin. At pagbubutihan ko palalo ang trabaho ko. Ay, oo, tama yan, anak. Kaya sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa atin, dinala pa rin niya ako sa tamang landas. Tama na sa kabila ng matinding pagsubok, nariyan ang Diyos para tayo'y tulungan at dalhin sa tamang landas. At sa lahat ng mga magigiting na manggagawa, ipaglaban natin ang ating karapatan upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. At sa mga employer, sana ay maging tapat tayo at irespeto ang ating mga empleyado dahil sa kanila nakasalalay ang tagumpay ng isang korporasyon o kumpanya sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala na akong alam na isipin at gawin, Loren. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ng pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asa na hayop ka pa rin, Noel. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo.
Hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Maghihilom ba kaya ang sugatang puso at isipan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loren sa ating dulang sa kanyang panahon. Angel, anak, alis na ako. Ngayon ang flight ko papuntang Singapore, di ba? O ano, hindi mo man lang mahahalikan at yayakapin ng mommy? No, Mom. I can't. Pero, bakit? Because I'm dead, Mom. Patay na po ko, di ba? Angel! Ah! Loren? Loren, anak! Loren, hindi kita sumisigaw. Bakit? Si Angel, Nay. Ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Nakausap ko si Angel. Buhay na buhay ang anak ko. Eh, baka nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kahit siguro lunakin ko lahat ng gamot na nasa botelyang yan, hindi na rin ako mapapakalma ng mga yan, Nay. Anak, kailangan mo sundin ang payo ng doktor para umayos ang pakiramdam mo, para gumaling ka. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Inay? Ayokong gumaling. Dahil kapag gumaling ako, makakalimutan ko ng anak ko. At ayoko makakalimutan si Angel. Ayoko na. Ayoko. Ang ibig mong sabihin, mula nang dumating si Loren galing Singapore, hindi pa kayo nagkikita hanggang ngayon? Ha, Noel? Ay halos 5 buwan na ang nakararaan na. Hindi ko alam kung paano ko haharap kay Loren, Francis. Meron nang ilibing ang anak niyo. Sandali. Huwag mong sabihin. Hindi ako pumunta sa burol, maging sa libing ng aming anak. Ano? Natiis mo hindi makita ang anak mo sa kanyang huling sandali? Dahil galit na galit ako sa sarili ko, Francis. Ni ako. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ako at ang pagiging makasarili ko, ang pagiging wala kong kwentang ama. Anong kasalanan sa iyo, anak ko? Bakit mo siya pinatay? Hindi ko alam, ewan ko, magulong isip ko noon. Dahil nagbabanta si Noel, naiiwan ako. Madilim na madilim na ang isip ko noon. Hindi ko na rin nga alam kung paano ko naibuhos kay Angel yung kumukulong tubig doon sa kasirola na kinuha ko sa kalaan. Namaimasmasan ako sa ginawa ko. Nakita ko na lang, nangingisay na siya. Hindi bali sana kung sinuman na lang ang pinatay mo at pagkatapos nagpakamatay ka na rin. Para sa mga oras na ito, magkasama na kayo sa impyerno! Patawarin mo ako. Inaamin ko na wala ako sa katinoan ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinadya. Hindi ko ginustong patayin ang anak mo. Masyado lang ako nabalisa sa pagbabantang pag-iwan sa akin ni Noel. Dahil mahal na mahal ko ang iyong asawa. Kahit na paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, hindi mo na may babalik ang buhay ng anak ko. Tulad ng buod na nadarama ko sa inyo ni Noel, na hindi na mawawala dito sa dibdib ko. At mula sa araw na ito, wala rin akong inaasam, kundi ang inyong mga kamatayan! Madalas, nakukonsensya rin ako sa pagkamatay ni Angel, Raul. Kung pinilit natin siyang kunin sa poder ni Noel, buhay pa sana ang ating apo. At
kasama natin dito sa bahay, pati na ng mami niya. Nakita mo naman ang tigas ng loob ni Noel noon, di ba? Ipinabarangay pa tayo. Para lang hindi tayo makalapit kay Angel. Dahil nga ang katuwiran niya, siyang ama. Kaya siya may karapatan sa kustodiya sa anak niya. Lahat ng pera ay pinadadala noon ni Loren mula sa pagtatrabaho sa Singapore. Winawaldas lang ng kirida niya. At lagi pinakamasakit pa sa akin, ang itirapan niya sa bahay nila ni Loren yung babaeng yon. Nag-uwi lang pala siya ng isang mamamatay tao. Ang inaalala ko ngayon, si Loren. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ni Angel. Isipin pang lahat ng pagsisikap niya sa paghahanap buhay sa ibang bansa para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin, dapat makulong din si Noel. Napakasama niyang ama. Hinayaan niyang patayin ang kirida niyang anak niya. Dapat mabulok din siya sa bilangguan, kagaya ng babae niya. Noel, buntis ako. Ano? Wala nang makulong ako, magulo na yung monthly period ko. Nagsusuka, may mga spotting pa ako. Hanggang hindi na ako datnan itong nakaraang buwan. Kaya nga para makasiguro ako, nagpatingin ako doon sa doktor dito sa klinik na koreksyonal. Baka naman stress ka lang dahil sa mga nangyari. Kaya nag-iiba-ibang timpla ng pakiramdam mo. Ano ka ba? Pagkatatlong buwan na nga ngayon, ayon sa bilang ng doktor dito. Bakit ba parang hindi mo matanggap? Dahil patong-patong ng problema ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gusto ko nang magpakamatay para matakasan lang ang lahat ng ito. Noel? Halika nga, sandali. Tingnan mo. Hindi ba si Noel yun nakatayong sa may poste sa kanto? Ang demonyo nga. Anong ginagawa rito ng hayop na yan? Noel, natatakot ako. Baka may masama siya minabala kay Loren dahil sa pagkakakulong na kinakasama niya. Subukin lang niyang gumawa ng masama para pulutin din siya sa kulungan. Huwag siyang pakasisiguro sa mga kilos niya. Ako lang makakatapat niya. Loren, sandali lang. Alam ko, suklam na suklam ka sa akin, pero parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Kung ang pag-uurong sa demanda ng kabit mo ang hihingin mo, kapwa-tawad tayo, Noel. Pinatay niya si Angel. Karumal-dumal ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Buntis si Kelly. Parehong magulong buhay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa bata sa sandaling maisilang na siya. Ngayon, pati bunga ng pagiging immoral mo, naduduwag kang panagutan? Wala ka pa rin kwentang ama, Noel. Nabubuhay ka lang sa mundong ito na humihinga, pero wala kang kwenta. Wala na akong alam na isipin at gawin. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asal hayop ka pa rin. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Nasusuko naman ako kay Noel. Pero naaawa naman ako sa sanggol. Lalo na namatay pala ang kanyang ina sa pagsisilang sa kanya sa kulungan. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, sadya bang binigyan tayo ng lakas ng Diyos para lang sagipin ang kahinaan ng iba, Nay? Siguro oo.
Baka nga sa ganun paraan, mababalansin natin ang buhay mula sa masasakit na pangyayaring naganap. Nandito pa rin sa puso ko ang pagkapukot, inay. Anak, Katulad ng sakit na ayaw pa rin mawala sa akin dibdib. Kahit pa sabihin ang mga nangyari ngayon, ang maaaring magbigay hustisya sa pagkamatay ng anak ko. nangako si Noel, magpapakalayo-layo na raw siya. Hindi na raw siya magpapakita sa atin. Bahagi raw yan ang gagawin niyang paghahanap sa kanyang sarili at sa kanyang pagbabagong buhay. Ang tangi lamang daw niyang nihiling, Mga pinagdaanan. Mahalagang matutuhan ang pagtanggap at pagharap sa walang katapusang daloy ng mga pagsubok sa buhay. Gayon din kung papaano ililigtas ang sarili mula sa pag-abalisa sa masakit na karanasan sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko! Huwag kang magalit, Gretel. Parang din naman ito sa ikabubuti mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dulang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talaga mag-bake ng cake. Nabusog ako, Talaga? Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Bakit? Aray. Bakit, Ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umagas na dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi! Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya,
4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako Lahat ng bili ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kyla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Matutulungan? Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh. Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. Oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko itong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang, ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yun, siyempre. Kaya pala eh. Ano kaya pala? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak. Ma? Kanina ka pa dito Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? Ma, hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Bakit ba? Ano ba yon? Ang labis na pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo parang ang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Uy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo nasisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko.
Palibasa! Hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilang nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ang mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. Ang tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho. Yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po. Mas sumiglas siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla! Ano? Buntis na uli ako! Ay, talaga, ate? Oo! Naku, magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Ay, salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. An,
Handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Eh, yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kinakahila. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Cute ni JR. Para bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Kung minsan nagiging dahilan ng pagsubok upang makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, upang sila ay damayan sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutian, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Hindi! Huwag niyo sabihin bulag na ako! Anak, Rico, huminahon ka. Ayoko mabulag! Ayoko! Handog ng DZRH ang tula En su tiempo. In his time, sa kanyang panahon. hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig ang patuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Iba ang anyaya at pang-akit ng salapi. Maraming tao ay dito'y nararahuyo. Ito ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon.
Ano? Hinihiwalayan mo na si Mami Esther? Bakit parang gulat na gulat ka, Tor? Kasi akala ko, kontento ko na sa kanya, Tol eh. Dahil 1 year na kayo, tsaka pinag-aaral ka niya. Tor, trabaho lang yun. Pinaligaya ko naman siya sa loob ng 1 taon. Kaya manos na kami. Paano ka na ngayon yan? Ang lifestyle mo at ang pagpapadala mo ng pera kay Aling Toyang. Hindi na problema yon. Dahil may nakilala ako na mas mayaman kay Esther. Oh, talaga? Ang bangis mo, Tol. Natuto ka na talaga rito sa Maynila, ah. Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa kaibigan mo. Teka, sino naman siya? Nay, nandito na po ako. Narito ako sa kwarto, Marie. Nakuha ko na po yung perang padala ni Rico. Alam nyo, dinagdagan niya, Nay. Salamat naman. Gusto ko kasing mawala na itong pagkasakit na tiyan ko. Mangyayari po yun. Dahil may ipapacheck up ko na kayo. Malaki-laking halaga rin po itong pinadala niya. Sabi nga niya, simulan ko na raw yung sinasabi kong pagtitinda ng tsinelas sa palengke. Ha? Saan kaya kumuha ng pera ang kapatid mo? Maliit lamang ang sweldo ng gwardya sa Maynila, ah. Sabi po niya, nangutang daw po siya. Babayaran na lang daw niya po yun sa pamamagitan ng pag-overtime niya. Napakabait talaga ng kapatid mo. Sana huwag siyang matulad sa ibang mga taga Maynila na naliligaw ng landas. Anak, sabihin mo nga sa kanya, dumalaw naman siya rito pag nagkapanahon siya. Oh, ayan, babe, ha? Katulad ng pangako ko sa iyo, inilagay ko na sa pangalan mo ang titulo nitong bahay na pugad natin. Oo nga, babe. Nabasa ko. Salamat. Ang bait-bait mo talaga. Pinaliligaya mo naman kasi ko, eh. Isa pa, tinupad mo naman ang pangako mo. Hihiwalayin mo na ang Esther na yon. Oo naman. Ikaw na lang talaga ngayon. Yan ang gusto ko. At habang napaliligaya mo ko at tapat ka sa akin, makakaasa ka naman na makukuha mo ang mga gusto mo. Pero kapag niloko mo ko, nagkaroon ka ng iba, sisingilin kita ng mahal. Beng naman, hindi ko gagawin yun. Gusto ko lang makatiyak na ang akin ay... Ang dami mong pasalubong sa amin, Rico. Salamat, ha? Wala yun, Ate Marie. Anak, nagtataka lamang ako. Kasi bukod sa mga pasalubong na yon na binigay mo sa akin, meron ka pa rin malaking halagang inabot sa akin. Saan mo ba kinuha yon? O huwag mong sabihing inutang mo na naman. Hindi na ako maniniwala. At saka, ang ganda nung kotseng naghatid sa'yo kanina rito, ha? Boss mo bang sakay nun? Yung may-ari nun? Sige. Magtatapat na ako. Si Beng ang sakay ng kotse na yun. Ang bading nakarelasyon ko. Ano? At sa kanya galing ang lahat ng ibinibigay mo sa akin? Sa amin? Opo, Nay. Pero nung mga nakarang taon, hindi po. Sa matronang nakarelasyon ko po galing yon. Matrona? Bading? Pineperahan mo sila, Rico? Oh, Diyos ko!
Bakit mo naman pinasok ang ganyang trabaho, anak? Masama yan. Nay, ito lang po ang alam kong trabaho na madaling pagkakitaan ng pera sa Maynila. Ang gamitin ng kagwapuhan ko sa mga naghahanap ng ligaya. Para ka na ring hostess, anak. Iwan mo ng trabaho yan. Mamaya magkasakit ka pa. Dito ka na lamang sa atin. Oo nga, Rico. Maaari naman tayong mabuhay ng simple dito. Tulad noon. Pasensya na ate, inay. Pero ayoko nang balikan pa ang kahirapan. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya sana, hayaan nyo na lang ako. Total, tinutulungan ko rin naman kayo. Talaga? Graduation muna sa makalawa? Oo, Tor. Sa wakas, natapos ko rin ng kolehiyo. Kaling mo talaga, pre. Sa pamamagitan ng trabaho mo, hindi ka lang basta guminhawa. Nakatapos ka pa sa kolehiyo. Utakan lang yan, pre. Pinaliligaya ko sila, kaya dapat makinabang din ako ng gusto. O, di ba? Ang bangis mo talaga. Talo mo pa ako. Teka, darating ba sa graduation mo sina Aling Toyang at Marie? Hindi. Ha? Hindi na nga nila tinatanggap ang mga pinapadala ko. Paano? Pero ayos lang. Naniniwala ako na darating din ang panahon na matatanggap nila tong buhay na pinili ko. Rico! Esther, anong ginagawa mo rito? Hinanap ko talaga kung saan ka madalas maglaki. Esther, matagal na tayong tapos. Iba na ang karelasyon ko. Gusto ko lang namang makita ka, Rico. At makumusta ka. Miss na kita eh. Sana tanggapin mo na yun. Pasensya ka na. Nagmamadali ako. Diyan ka na. Rico, sandali lang. Rico! Magbabayad ka rin. Masasaktan ka rin balang araw. Ang sarap talagang i-drive itong kotse ni Beng. Ang bading na yan. Ayaw pa akong ibili ng kotse. Ay, di bale. Pasasan ba't ibibili mo rin ako? Ay nako. Mukhang tinamaan yata ako sa nainom namin ito ra. Parang inaantok ako. Rico, anak ko. Tinawagan kami ni Thor. Kaya nalaman namin na nabangga ang kotseng sinasakyan mo. Inay, ate, bakit madilim? Hindi ko kayo makita. Boses nyo lang naririnig ko. Anak, huwag ka sana mabibigla. Ang sabi ng doktor na sumuri sa'yo, masyadong napinsala ng aksidente yon. Ang mga mata mo. Hindi. Kaya... Oo, sabihin bulag na ako. Anak! Rico, huminahon ka! Ayaw ko mamulag! Ayaw ko! Kumusta ka na, Rico? Beng, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Naging busy ako eh. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo.
Bukod sa pagkabulag mo, nasira din ang mukha mo. Pero sabi ng doktor, maaari pa naman daw ako makakita at maaari ko pa rin ipaayos ang mukha ko. Kung may pera ka. Beng, tutulungan mo naman ako, di ba? I'm sorry, Rico. Pero maikli lang ang pasensya ko. Anong ibig mo sabihin? Wala akong tiyaga na mag-akay ng bulag. At lalong ayaw ko sa itsura mo ngayon. Walang iya ka! Kaya makabubuti na sumama ka na lang sa nanay at ate mo. Dahil ang bahay na ibinigay ko sa iyo, binabawi ko na. Hindi! Rico. Isinali mo rin sa pangalan ko. Rico, bading lang ako, pero hindi tanga. Hindi ko gagawin yon lalo na sa isang bagong karelasyon lang. Peke ang dokumentong nakita mo. Napakasama niya. Matapos niya akong pakinabangan. Basta na lang niya ako tinapon. Walang iya siya. Tama na yan, Rico. Magkakasakit ka lang kung lagi mong iisipin ang nangyari. Tama ang ate mo, anak. Meron pa namang bukas. Magpasalamat ka na rin dahil siya nang kusang humiwalay sa'yo. Malaya ka na. Ate Marie. Oo nga, anak. Maaari ka nang makapagbagong buhay. Ano pang buhay ang naghihintay sa isang pangit na bulag na tulad ko? Ano pa? Huwag mo sabihin yan. Maganda pang buhay, kapatid ko. At kahit bulag ka na, anak, hindi ka namin pababayaan ng ate mo. Kami ang gagabay sa'yo. Hanggang muli kang magkakita. Patawarin niyo po ako, Inay. Sa hindi ko pagsunod sa inyo. Pangako, kapag nakakita akong muli, hindi ko nasisirain pa ang buhay ko. Tamang landas na ng buhay ang tatahakin ko. Kapag ang magandang kaanyuan ay ginamit sa kasamaan, hindi malayong kunin yun ng tunay na nagbigay, ang dakilang lumikha sa kanyang panahon.